No carry, big problem para sa Warriors. Tinambakan ng San Antonio Spurs ang DSW. Well, Luka Doncic gumawa ng history na wala pang nakakagawang player sa kasaysayan ng NBA. He became the first player in NBA history to record 6 straight 30 points triple-doubles. Wala pang ibang nakakagawa nito kundi si Luka pa lang, mga idol. Maski si LeBron James ay hindi pa nagagawa ito. Well, panalo dito ang Dallas kontra sa Detroit Pistons sa score na 142-124. Si Luka ay nakapagtala ng 39 points, 10 rebounds, 10 assists. Dahilan para ma-accomplish niya ang pang-anim niyang 30 points triple-double upang maiset ang bagong record at bagong history. Golden State Warriors versus San Antonio Spurs. Out din si Wemby sa lineup ng Spurs dahil sa ankle injury. Well, dahil walang Wembanyama ang Spurs, malayang nakaka-atake ang Warriors sa loob ng pinta. Ginawang tambayan ng Warriors ang ilalim, kaya lang mainit din ang shooting ng Spurs. Kahit wala ang rookie na si Wembanyama, solid pa rin naman ang opensa ng San Antonio. Maganda rin ang shooting ng San Antonio beyond the arc. Mayroon ng 10 points si Sohan para sa Spurs, samantalang may 8 points naman si Thompson para sa Warriors. 32-27 end of first quarter, up by 5 points for visiting team. Second quarter, no Wemby, no problem para sa Spurs. Kontrolado pa rin nila ang pace ng laban. Balanse ang opensa at depensa ng San Antonio. Kaya naman angat na sa double digits ang lead nila sa home team. Habang sa Warriors, si Klay Thompson lang ang nakakasagot, isang tres at isang mid-range. May 13 points na si Klay Thompson. Bago mag-end ang second quarter, back-to-back 3-pointer pa ang naisagot ng Spurs. 62-43 end of first half. Spurs up by 19 points. Third quarter, ramdam na ng Warriors ang kawalan ni Stephen Curry. Kahit nagkaroon ng bagyang run ang Warriors, hirap pa rin nilang maibaba ang kalamangan ng San Antonio Spurs. Under 7 minutes, naibaba pa ng Dubs sa single digits na lang ang lead ng visiting teams dahil sa 3-point na binitawan ni Klay Thompson. Yun nga lang, mas lalong uminit ang shooting ng San Antonio kung saan lahat ng bitaw nila ay pumapasok. Kumukubkob na rin sa ilalim ng pinta ang Spurs dahil dyan kontrolado pa rin ng Spurs ang laban. Kailangan lang mag-step up ni Klay Thompson. Isang tres para kay Klay, may kasama pang foul. Isa pang floater para kay Klay, blanka pa ang inabot kay Thompson ng isang player ng Spurs. Sagot ulit ng isang wing 3-pointer ang San Antonio. Under 2 minutes remaining, nakasagot pa ang Warriors. Si Moses Moody na ang kumakana para sa Dubs. Under a minutes in third quarter, sagutan na sa opensa ang both teams. San Antonio Spurs, another 3-point na naman ang binitawan. Sagot naman ng alley-oop dunk ang Warriors. Kaya lang bawi din naman kaagad ang San Antonio Spurs ng corner 3-pointer at easy 2-pointer pa para sa Spurs. Tambak pa rin ang double digits ang Warriors, 96-79 end of third. Last and final quarter, hindi pa rin nawawalang pag-asa ang Warriors. Galit na si Jonathan Kuminga, umaatake na sa ilalim. Klay Thompson, attack mode na rin si Klay, one riding layup, iwan ng bantay. Pero mukhang wala talagang balak magpatalo ang San Antonio Spurs dahil kontrolado pa rin nila ang talaan. Halfway mark, mukhang suko na si Klay Thompson at inupo na ni Steve Kerr sa bench. Magana rin sa 20 ang kalamangan ng San Antonio. Under 4 minutes, pumapalag pa rin ang Warriors kung saan nakagawa pa sila ng run. Yun nga lang, nananatili pa rin hawak ng Spurs ang kalamangan hanggang magtapos ang laban. Sa uli, panalo pa rin ng Spurs. Final score 126-113. Sayang ang 27 points ni Klay Thompson at 26 points ni Jonathan Kuminga.